Ma, anong nangyari? Bakit kayo umiiyak? Wala ito anak, ayos lang ako. Nanood lang kasi ako ng K-drama kanina kaya ayan. Nakakadala kasi yung eksena eh. Ma, alam kong may problema kayo. Sabihin niyo na sa akin. Huwag na ho kayong magsinungaling. Alam ko kung may tinatago ka. Nakalimutan mo bang nag-aral ako ng psychology? Kakauwi pa lamang ni Chito galing sa paaralan nang maabutan niyang namumugto ang mga mata ng kanyang ina at umiiyak. Agad niyang nilapitan ito at hinawakan ang kamay ng ina. Nahuli ko ang iyong ama na meron siyang ibang babae, Chito. Paano mo nalaman? Paano mo nahuli? Narinig ko siyang may kausap na ibang babae sa cellphone. Noong una, akala ko tungkol lang sa trabaho eh. Pero habang tumatagal, naging malinaw sa akin na hindi yun tungkol sa trabaho. Tahan na po. Ako na lang ang kakausap kay Papa. Hindi nakaimik si Mirna sa sinabing yon ng kanyang nag-iisang anak na si Chito. Ilang minuto pa lang ang nakakaraan ay tila gumuho ang kanyang mundo nang marinig ang kanyang asawang may babaeng kinakausap sa telepono nito ng pasikreto. Sa loob ng mahigit 2 dekadang pagsasama ay nalaman niyang may kinakalantaring iba ang kanyang mister. Halos madurog ang puso niya sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng kanyang asawa. Narinig niyang sinasabi ni Reden sa babae na wag itong tatawag kapag nasa bahay na ito dahil baka marinig niya. Kinutuban siyang may babae ang kanyang mister dahil bigla na lang itong nanglamig sa kanya. Nagsimula yon nang magretiro na ito sa pagsusundalo. Madalas siya nitong tanggihan na makipagtalik. Palaging sinasabi ng lalaki na matanda na sila para sa bagay na yon. Kadalasan din ay dahil sa pagod, antok at kung ano-ano pang dahilan. Tapos ay napansin din ni Aling Mirna na madalas nababawasan ang kanilang savings sa bangko. Meron itong pinagkakagastusan na hindi niya alam kung saan napupunta. Monitor niya ang takbo ng pera ng asawa kaya nasasaktan siya kapag nangyayari yon. Pakiramdam niya ay nawawala na ng respeto sa kanya ang lalaki. Nasasaktan siya hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang anak na si Chito. Huwag na anak. Hayaan mo na lamang kami mag-usap ng iyong papa. Kami na ang aayos nito. Naramdaman ni Chito ang puot at lungkot sa dibdib ng kanyang ina. Hindi siya matingnan nito sa kanyang mata at tila tinitimbang ang sitwasyon. Maya-maya ay nilakasan niya ang loob na sabihin sa kanyang ina kung ano ang kanyang nalalaman. Mama, may kailangan po akong aminin sa inyo. Matagal ko na pong alam ang tungkol sa babae ni Papa. Ha? Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin, anak? Natakot akong sabihin sa inyo dahil ayoko kayong masaktan. Ayokong masira ang pamilya natin dahil sa ginawa niya. Pero ngayon, alam ko na mali ang itinago ko ito sa inyo. Pasensya na, Ma. Paano mo nalaman? Paano mo nahuli? Katulad ninyo, narinig ko rin po siya noon na may kausap sa telepono. Ang walang hiya. Hindi na talaga pumipili ng lugar kung saan at kailan sila maglalandian ng kabit niya. Ang kapal ng mukha. Makilala ko lang kung sinong malanding babae na yon. Lagot talaga siya sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Hindi nga po ako makapaniwala nung una na magagawa sa atin yun ni Papa. Kinikilabutan nga po ako dahil kay tanda-tanda na saka pa mangangabit at maglolo ko. Parang feeling teenager na makatawag ng baby sa babae niya. Hayaan mo na lang muna, anak. Ako na ang bahala. Huwag mo ipaalam sa iyong ama na alam na natin ang katotohanan, ha? Basta mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Ayoko maapektuhan yon. Lalo na at graduating ka pa naman. Paano na lang kung biglang mabaliw ang ama mo doon sa babae niya tapos iwan tayo? Ikaw yung maapektuhan yan. Ayoko mangyari yon.
Sige po, Mama. Nagkasundo ang mag-ina na hindi magpapahalatang alam na nila ang sikreto ng kanilang padre de pamilya. Ngunit isang hapunan ay hindi napigilan ni Chito na iparamdam sa kanyang ama ang kanyang inis at tampo. Tahimik lang itong sumusubo ng kanyang pagkain at hindi matingnan sa mata ang kanyang papa. Matipid din ito kung sumagot kapag siya'y tinatanong. Naramdaman ni Mang Reden ang kakaibang lamig sa paligid lalo na kay Chito. Malakas makaramdam ang ama kaya alam na agad nito kung may problema ang isa sa kanila. Kumusta? May bagong balita ba? Ang pag-aaral mo, okay lang ba? Kailan ang graduation? Ayos lang po, Pa. Oh, parang tahimik ka yata. May problema ba? Wala po. Pagod lang po ako. Chito, kung may problema ka, pwede mo namang sabihin sa akin. Kanina ko pa kasi napapansin na may kakaiba sa tinginan yung mag-ina. Galit ba kayo sa akin? O meron ba kayong sikreto na hindi sinasabi? Makikinig ako. Ngunit imbis na sagutin ang lambing ng ama ay biglang tumayo ang binata at diretsyong pumasok sa kanyang silid. Anong problema ng anak mo, Mirna? Naku, huwag mo nang intindihin at baka may pinagdadaanan. Ako na lang ang bahala na kumausap sa kanya mamaya. Di ko nagustuhan yung ginawa niya. Para akong nabastos. Ikaw naman, baka pressured lang siya sa school. Ako na lang ang kakausap. Sige. Pagkatapos ng hapunan ay mabilis na pinuntahan ni Mirna ang kanyang anak. Naabutan niya itong nakataklob ng unan sa mukha. Dahan-dahan niya itong nilapitan at marahang kinuha ang mga kamay. Inamin kaagad ng lalaki na hindi niya maintindihan kung bakit nangyari ang ganoong bagay sa kanilang pamilya. Na sa tagal ng naging pagsasama ng mga magulang ay nakuha pang mambabae ng kanyang tinitingalang ama. Nagtanim ng galit si Chito mula noon. Mas lalo pang naging malamig ang pakikitungo niya sa kanyang ama. Halos di na niya pansinin si Reden. Madalas na lang na magdahilan si Aling Mirna sa kanyang asawa na baka may problema sa babae o sa paaralan nito, kaya nadadala ang problema sa kanilang bahay. Nakakapanibago ang anak mo ah. Namimiss ko na yung kakulitan niya. Yung kaingayan sa pagiging masayahin niya. Ano ba kasing naging problema ng anak ko ha, Mirna? Bakit ayaw niyong sabihin sa akin? Baka makatulong ako. Hayaan mo na lang muna siya. Walang gana din niyang sagot. Nakahiga na sila at nagpapahinga ng oras na yon. Pinapakiramdaman ni Mirna ang kanyang asawa. Sa totoo lang ay namimiss na rin niya ito ng sobra. Masakit sa kanyang tanggapin na lahat ng mainit na sandaling kanilang pinagdaanan ay magiging alaala na lamang sa pagitan nilang dalawa. Mas lalo pang nadagdagan ng sakit yon nang marinig niya ang malakas na hilik nito. Hindi na niya mabilang sa kamay kung ilang araw o taon nang walang nangyayari sa kanilang dalawa. Subalit nagbago na nga si Reden. Muling naglandas ang luha sa kanyang mga mata nang muling maalala ang mga pinagdaanan ng bago na buo ang isang halos perpektong pamilya na binuo nila. Una silang nagtagpo ni Reden nang ikasalang kanyang pinsan na si Isabel sa isa ring sundalo noon. Bisita noon ang mapapangasawa ng kanyang pinsan ang noong binata pang si Reden. Sa probinsya, uso pa noon ang sayawan sa bisperas ng kasal. Si Reden ang kanyang unang nakasayaw ng gabi na yon. Wala nang iba pang lalaki na nangahas na makipagsayaw sa kanya maliban sa lalaki. Nagtataka siya nung una pero may nakapagsabi na takot na raw ang mga binata na isayaw siya dahil binakura na siya ng sundalo. At doon nagsimula ang kanilang love story. Ilang araw pa siyang nanatili sa Ilocos at doon siya sinimulang ligawan ni Reden. Maski na ilang araw pa lamang silang nagkakakilala ay sinagot na niya ito bago pa siya umuwi sa kanilang bayan doon sa Nueva Ecija. Yun ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Mahal na mahal niya si Reden kaya hindi niya ito pinahirapan sa pandiligaw. Isang malaking pagsubok sa kanilang dalawa yung magkalayo sila sa isa't isa.
Ngunit hindi naging hadlang ang distansya para hindi nila maipadama ang kanilang pagkasabik at pagmamahal sa bawat isa. Nagkakausap sila sa mga payphone noong araw, ngunit mas madalas ay nagkukwentuhan sila sa pamamagitan ng sulat. Halos 1 taon din silang naghintay bago muling nagkita. At nang dumating ang araw na muli silang magtagpo, doon nagpropose ang sundalo sa kanya ng isang kasal. Umuwi sa Nueva Ecija si Reden at hiningi nito ang kamay ng dalaga sa kanyang mga magulang. Taong 1984 nangyari yon. Simple lang ang kanilang naging kasal at sibil. Katwiran kasi ni Reden noon ay kailangan niya agad na makabalik sa serbisyo. Ipinangako niyang babawi na lamang siya sa kanyang asawa sa mga susunod na pagkakataon. Good provider at naging mabuting asawa si Reden. Bagamat malayo ay kailanman hindi ito nagkulang ng kanyang suporta. Ngunit isa lang ang napansin niya noon sa kanyang asawa. Masyado itong malambot pagdating sa mga kamag-anak nito sa probinsya ng Ilocos Norte. Madalas itong tumulong sa mga mahihirap niyang kapamilya. Halos buwan-buwan ay palagi niyang binibigyan ng pera kung sino man ang tinutulungan niya. Hindi naman siya hinahadlangan ni Mirna sa ganoong gawain. Bagkus ay sinuportahan nito ang asawa, lalo't di naman ito nagkukulang din sa kanya. Binayayaan sila ng isang anak na lalaki. Isang supling na parang ipinagbiyak na bunga sa kanyang ama at pinangalanan nila itong si Chito. Mama, papasok na po ako sa school. Tulog pa ba kayo? Halos hindi maimulat ni Mirna ang kanyang mga mata. Naririnig niya ang boses ng kanyang anak pero hindi niya magawang sumagot. Tanging mga ungol lang ang kanyang nagawa. Narinig ni Chito ang mahihinang ungol mula sa silid ng ina, kaya agad siyang nagmadali na makapasok. Nakita niyang nanginginig na tila nilalamig ang ina. Mama, anong nangyari? Sinalat niya ang noo ng ina at agad na napansing mainit ang katawan nito. Inaapoy ka ng lagnat, Diyos ko! Ma, bakit? Agad siyang naghanap ng basang tuwalya at inilagay ito sa noo ng ina. Kasunod ay kumuha siya ng thermometer para sukatin ang lagnat nito. Habang hinihintay ang resulta, hinaplos niya ang kamay ng ina at sinigurong komportable ito. Kaya mo ba? O dadali na po kita sa ospital? Walang naging tugon ang ginang. Kaya naman nagdesisyon ang binata na dalhin na sa ospital ang ina. Ilang araw din itong nanatili roon hanggang sa siya ay payagan ng i-release ng kanyang doktor. Akala ni Chito ay ayos na ito pero ang hindi alam ng binata ay namumuo pala sa katawan at isip ng ina ang isang mas matinding sakit. Sa loob kasi ng ilang araw na nagpapagaling siya, ay ni minsan hindi siya dinalaw ng kanyang asawa. Huli na nang malaman nilang umuwi pala ito ng Ilocos Norte. Nalaman na lang nila ito nang tumawag sa telepono para magpaalam. Sinabi nitong may importanteng bagay itong gagawin doon. Naisip ni Mirna na wala na talagang pakialam sa kanya si Reden. Para siyang sinampal ng katotohanang hindi na siya pinahahalagahan ng kanyang asawa dahil iba na ang priority nito. May mas importanteng tao na itong pinupuntahan kaysa sa dalawin siya at kumustahin ang kanyang lagay sa ospital. Nagkaroon siya ng depresyon dahil sa labis na pag-iisip. Isang klase ng sakit na kapag inaatake ay hindi siya makatulog at hindi makakain. Halos magdadalawang linggo nang hindi umuuwi ang kanyang asawa. Labis na siyang nag-aalala dahil baka hindi naman talaga kamag-anak ang inuwian nito kundi ang kabit niya. Napatingin siya sa nakakwadrong wedding picture nila ng asawa. Kinuha niya yon at niyakap ng mahigpit. Muli niyang sinariwa ang kanilang nakaraan. Napapangiti siya nang maalalang hindi rin naman naging madali ang kanilang pinagdaanan dahil noong nalaman ng kanyang ama na isang sundalo ang kanyang nobyo ay mariin itong tinutulan ang pakikipagrelasyon niya kay Reden.
Ayaw kasi nito sa sundalo dahil posibleng babaero at maloko sa babae. Ipinaglaban nila ang pagmamahal niya sa lalaki at walang nagawa ang kanyang ama kundi tanggapin ang kanilang naging relasyon. Muling bumalong ang luha sa kanyang mga mata at iyon ang naabutan ni Chito. Oh, umiiyak ka na naman. Anong gusto mo? Labas tayo. Libre ko, Mama. Kakain tayo sa kung saan mo gustong kumain. Wala akong ganang lumabas, Chito. O sige, kung ayaw mo, di magpapadeliver na lang ako ng pagkain natin. Anong gusto mo? Wala. Ayokong kumain. Ma, hindi pwedeng ganyan ka palagi. Cheer up! Magkakasakit ka niyan lalo. Hindi ko talaga kayang isipin na gagawin sa akin ito ng iyong ama, Chito. Pangit na ba ako kaya ipinagpapalit na ako ni Reden? Walang mali sa'yo. Hindi ikaw ang dapat na magkaganyan. Si Papang nagkasala, hindi ikaw. Mas lalo tuloy akong namumuhi kay Papa dahil sa ginagawa niya sa'yo eh. Pagdating niya dito, kakausapin ko na talaga siya. Babalik ba kaya siya sa atin? Natahimik si Chito. Hindi niya alam ang sasabihin niya sa kanyang ina. Hindi na rin kasi normal para sa kanya na matagal nang hindi nagpakita o nagparamdam sa kanila ang kanyang ama. Gayong alam naman ito noong huling tawag niya na idinala sa ospital ang kanyang asawa. Ngunit sadyang tila nawala na ito ng pakialam buhat nang mauwi sa probinsya nila sa Ilocos Norte. Biglang nakita ni Mirna ang hawak ni Chito na cellphone. Bigla niya itong inagaw. Oh, bakit ma? Anong balak mo? Pasensya ka na, anak. Pwede ko bang mahiram muna ito? Wala pong problema. Habang nasa tabi ng ina ay napansin ni Chito na nagdadayal ito ng numero at tila may tatawagan. Hello, Celia. Ako to, si Mirna. Kumusta ka na? Pasensya ka na at naistorbo kita. Si Celia ay ang kanyang best friend na nakapag-asawa sa Ilocos Norte. May kakayahan itong manghula. Nais na niya talagang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang asawa. Kung nasaan ito, sino ang kasama at kung ano ang ginagawa sa pagkakataong yun na wala siya sa kanilang tabi. Gusto ko sanang itanong sa iyo kung pwede mong hulaan kung nasaan ang asawa ko ngayon at kung anong ginagawa niya. May nararamdaman kasi akong hindi maganda eh. Tahimik na nakinig si Chito habang patuloy sa pakikipag-usap ang kanyang ina. Ilang sandali pa ay nakita niya ang biglang pag-iba ng mukha ni Mirna. Parang nagulat at nabigla. Talaga? Nasa Ilocos Norte siya ngayon? At may kasama siyang babae? Ang mga salitang yun ang tila dumurog sa puso ng binata. Lalo pa at nakikita niya ang mga mata ng ina na tila nawala ng kislap at ang panghihina nito ay lalo pang nadagdagan. Hindi na nito narinig pa ang ibang sinabi ng kaibigan dahil pinatay na niya ang cellphone dahil sa pagkadismaya sa nalaman sa asawa. Sa pagkakataong yon ay alam na niya ang katotohanan. May babae ito sa Ilocos Norte. At marahil ang babae ring yon ang posibleng pinadadala nito ng pera at hindi mga kamag-anak niya. Niloko siya ng asawa. Hindi niya alam kung gaano nakatagal siyang niloloko nito pero yung huling nalaman niya ang labis na nakadurog sa kanya. Anong sabi ni Tita Celia? Ang sabi niya kasama raw ni Reden ng isang babae sa Ilocos Norte. May anak sila. Totoo ang kutob natin, anak. Parang bumagsak ang mundo ni Chito nang marinig ang masakit na katotohanan yon sa kanyang ina. Bagamat ganoon ang kanyang nararamdaman ay pinili niyang magpakatatag at kumalma. Kinausap niya ng maigi ang kanyang ina at ipinaramdam dito na ayos lang ang lahat, na hindi nag-iisa ang kanyang mama. Mabuti pa po. Magpahinga na lang muna kayo, Mama. Tinulungan niyang makahiga ng maayos ang kanyang ina. Inayos din niya ang una nito at hinintay na pumikit ito. Pagkatapos ay umupo siya sa gilid ng kama at hinintay na makatulog ito.
Sa kabila ng kanyang ipinapakitang kalma ay hindi niya mapigilang mag-isip ng iba't ibang senaryo. Paano nga kaya kung totoo yung hula? Paano nila haharapin ang sitwasyon? Biglang tumunog ang kanyang telepono at rumihistro doon ang pangalan ng kanyang ama. Agad niyang sinagot yon habang dahan-dahang lumalabas ng silid. Narinig niya ang pamilyar na boses ni Reden. Chito, anak, pauwi na ako. Nasa biyahe na ako ngayon at inaasahan kong makakarating ako dyan ng hapon o kaya gabi. Sige po, sasabihin ko na lang po kay mama. Mag-ingat po kayo sa biyahe. Oo nga pala, kumusta na ang mama mo? Okay na ba siya? Mabuti naman at nakuha mo pa pong kamustahin. Ano yon, anak? Wala po. Sige na, Papa. Marami akong pasalubong sa inyo. Mga iba't ibang produktong pagkain galing ng Ilocos Norte. Naku, matutuwa ang mama mo sa mga ito, sigurado ako. Nag-abala pa ho kayo. Mas matutuwa po sana si mama kung noong nasa ospital siya umuwi ka at sinamahan man lang siya. Pasensya na, anak. Hindi ko magawang umuwi nun kasi may importante akong ginawa eh. Hindi ko pwedeng iwan. Pero nasa isip ko na mga oras na yun ang nanay mo. Walang oras na hindi ako nag-alala sa kanya. Talaga ho ba? Parang hindi naman ho totoo. Para kasing pakiramdam ko, wala na kayong pakialam sa kanya. Alam ko na nagtatampo kayo sa akin. Babawi ako, anak. Babawi ako sa mama mo. Promise ko sa iyan. Nais pa sana niyang ituloy ang pagkumpronta sa ama pero ibinabana ng kausap ang tawag. Ilang sandali muna siyang natahimik at nanatiling nakatayo sa harap ng pinto. Nag-isip-isip siya kung paano haharapin ang kanyang ama pagdating nito. Nagdesisyon siyang kausapin na lang ang ama sa tamang panahon kung kailan handa na siya at ang kanyang ina. Mahirap ang kanilang sitwasyon ngunit alam niyang kailangang maging matatag para sa kanilang dalawa. Pagkatapos makapagmuni-muni ay naisip niyang tumuloy na lamang ng kusina at ipagluto ng sopas ang kanyang ina. Alam niyang makakatulong ang mainit na sopas upang ma-relax ang ginang. Pagkatapos niyang magluto ay bumalik na siya sa silid ng ina. Sakto namang gising na rin ito at nakaupo sa tabi ng bintana. Tila may tinatanaw ito sa labas at hinihintay. Mama, nagluto ako ng sopas. Heto po, kain ka na muna po para lumakas ka. Iniabot niya ang umuusok pang mangkok ng sopas sa ina. Tinanggap yun ni Mirna nang may ngiti sa labi at inumpisahang kainin yon ng dahan-dahan. Salamat anak, napaka-sweet mo talaga. Hinayaan na niya munang matapos ang ina bago nito sinabi ang naging usapan nila ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang inabot ang mangkok at inilapag yon sa isang tabi bago nagsalita. Ma, may sasabihin ako sa'yo. Ano yon anak? Tumawag po sa akin si Papa. Pauwi na raw po siya at nasa biyahe na. Darating siya mamayang hapon o kaya sa gabi. Nakita ni Chito ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Mirna. Ang mga mata nito'y nagliwanag at ang kanyang labi ay nagkaroon ng bahagyang ngiti. Halata rin ang kasabikan at tuwa sa boses ng ina. Parang bigla itong sumigla. Talaga anak? Uuwi na si Papa mo? Opo, yun ang sabi niya. Ay, salamat naman sa Diyos. Kailangan ko magpahinga para may lakas akong salubungin siya mamaya. Salamat, anak. Habang pinapanood niyang bumalik si Mirna sa pagtulog, nagdasal si Chito na sana'y magdala ng kapayapaan at kalinawan ang pagdating ng kanyang ama. Pagdating ng hapon ay tila nagkaroon ng isang himala sa bahay na yon. Biglang nanumbalik ang sigla ni Mirna. Sa nalamang uuwi na ang kanyang asawa ay naghanda ito ng isang masaganang hapunan. Lahat ng kanyang niluto ay paborito ng asawa niyang si Reden. Pakanta-kanta pa ito habang inihahanda ang mga putahe sa lamesa. Habang abala ang babae ay pinanonood naman siya ng anak. Hindi nito mapaniwalaan ang nakikitang mabilis na pagsigla ng kanyang ina. Mama, ayos lang po ba talaga kayo?
Baka kasi napapagod na kayo at... Ayos lang ako anak. Kailangan ko talaga itong gawin para matuwa naman sa akin ang papa mo. Matagal siyang nawala, baka na-miss niya ang luto ko eh. Gusto kong maging espesyal ang gabing ito. May ngiti sa mga labi ni Mirna habang sinasabi ang mga katagang yon sa anak. Masaya siya habang inilalapag ang mga plato, kutsara, tinidor at iba pang gamit sa lamesa. Lingid sa kaalaman ni Chito, may mas malalim na dahilan ng sigla ni Mirna. Isang komprontasyon ang inihahanda nito para kay Reden. Chito, pakikuha mo nga yung bulaklak sa labas. Gusto kong maglagay ng centerpiece sa mesa. Sige po. Sagot ni Chito at agad na lumabas upang kumuha ng bulaklak. Habang nag-iisa, huminga ng malalim si Mirna. Iniisip kung paano niya sisimula ng usapan mamaya. Makalipas ang ilang sandali, natapos din ni Mirna ang paghahanda. Maayos na ang mesa at mabango na ang bahay dahil sa nilutong mga pagkain. Kaya naman pagdating ni Reden ay agad nitong naamoy ang mababangong putahe sa labas pa lang ng kanilang bahay. Agad siyang sinalubong ni Mirna. Narito ka na. Kumusta ang biyahe mo? Akin na yung mga gamit mo at ako nang magdadala sa sala. Ba, kakaiba ang aura mo ngayon ah. Anong meron? Parang napakasaya mo. Siyempre masaya ako kasi nandito ka na. Ang tagal mo rin kasing nawala eh. Tagal ba yun? Mahigit 2 linggo lang naman akong nawala ah. Noon nga taon bago ko umuwi pero ayos lang sa'yo. Siyempre iba naman yun. Trabaho kasi ang dahilan noon at tawag ng tungkulin bilang isang sundalo. Yung ngayon kasi hindi ko alam kung saan ka nagpunta. Basta-basta ka na lang nawala. Ni hindi ka man lang nagpaalam sa akin ng personal. Pasensya ka na ha. Biglaan din kasi. Nagka-emergency sa probinsya. Hindi naman ako nakauwi agad kasi... Hayaan mo na yan. Halika, tara na sa kusina at nang makakain na tayo ng hapunan. May mga pasalubong ako sa inyo ni Chito. Ayaw nyo ba makita? Ay, mamaya na yan. Nandun na sa kusina ang anak mo naghihintay. Dito pa lang naamoy ko ng masasarap na niluto mo ah. Pagpasok nila sa kusina ay hindi mapigilan ni Reden ang tuwa sa kanyang mga nakita. Natakam agad siya sa mga masasarap na putahing nasa lamesa. Agad siyang naupo at sinabi sa kanyang anak at asawa na kumain na sila habang mainit-init pa ang mga pagkain. Grabe, ang daming pagkain. Anong okasyon? Lahat ng inihanda nyo, paborito ko ah. Grabe, na-miss ko to. Bakit? Di ba marunong magluto yung pinuntahan mo sa probinsya? Nako Papa, masasarap talaga lahat ng yan. Kanina pa kasi talaga sabik na sabik si Mama sa pag-uwi nyo eh. Salamat mahal. Masaya ako sa sorpresa mong ito. Masaya silang nagsimulang kumain kasama si Chito. Kasabay nito ay ang walang katapusang kwentuhan at tawanan. Pagkatapos nilang kumain ay naglabas ng inuming nakalalasing si Mirna at inaya ang kanyang mag-ama na uminom. Ngayon lang ako mag-aaya ng ganito ha, huwag niyo akong tanggihan. Ang totoo niyan, pagod ako at wala sana talaga akong ganang uminom pero dahil ikaw ang nag-aya, aba, makakatanggi ba ako? Habang patuloy ang inuman, nagsimula ng magkwento si Reden. Alam mo mahal, kawawa sila ngayon dun sa probinsya. Sinalanta sila ng bagyo. Halos wasak-wasak ang mga kabahayan. Nakakaawa ang mga kamag-anak ko doon. Ganun ba? Ang totoo niyan, may umutang nga sa aking kamag-anak eh. Kinailangan niya ng pampagawa ng bahay dahil nasira nga ng bagyo ang bahay nila. Nakaramdam ng inis at galit si Mirna dahil alam niyang nagsisinungaling na ang kanyang asawa. Ramdam niya ang panlalamig sa kanyang dibdib habang patuloy na nagsasalita si Reden. Hindi na niya mapigilan ang sarili at huminga siya ng malalim bago magsalita. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na magalit. Magkano ang ipinahiram mo? Nasa 85,000. Ano? 85,000? Nagpautang ka ng ganong kalaking halaga?
Parehas na nagulat ang mag-ina sa nalamang yon mula kay Reden. Nag-init kaagad ang dugo ni Mirna. Sigurado ka bang kamag-anak ang pinuntahan mo sa Ilocos Norte? Napatingin ng diretso sa kanya ang kanyang asawa. Iba ang naging dating ng tanong na yon kay Reden. Parang nahimigan ito na hindi natuwa si Mirna sa nasabi niyang nagpautang siya ng pera sa kanyang kamag-anak. Nanibago siya roon dahil dati pa naman nasuportado siya nito sa kanyang ginagawang pagtulong. Kaya para hindi mag-alala ang ginang ay hinawakan nito ang kanyang kamay at ipinangako ang isang bagay. Babayaran din naman niya agad, mahal. Kailangan lang daw talaga nila. May babalik din ang pera natin, huwag ka mag-alala. Naloko mo ba ako, Reden? Napatayo si Chito nang marinig sa kanyang ina ang tanong nito sa kanyang ama. Kinabahan siya at inihanda ang sarili sa mga posibleng magiging sagutan ng kanyang mga magulang. Alam niyang sa gabing yon ay lalabas na ang katotohanan. Inuulit ko, Reden. Sigurado ka bang kamag-anak mo ang pinuntahan mo sa Ilocos Norte? Napatingin si Reden kay Chito na tila humihingi ng tulong o suporta, ngunit walang sinabi si Chito. Tahimik siyang nakatayo, hinihintay ang magiging sagot ng ama. Ano bang sinasabi mo? Siyempre, kamag-anak ko ang pinuntahan ko. Bakit ba bigla ka nagtatanong ng ganito? Huwag mo na ako gawing tanga. May nakapagsabi sa akin na may kasama kang ibang babae sa Ilocos Norte. Anong babae? Matagal ko nang ramdam na may iba ka. Gusto kong malaman ng totoo. May kabit ka ba? Wala akong kabit. Saan mo ba napulot yung mga sinasabi mo? Walang malaman ng totoo. Walang katotohanan ng mga sinasabi mo, Mirna. Tumahimik ang paligid. Ramdam ni Chito ang bigat ng sitwasyon, habang si Mirna naman ay nag-iisip ng tamang salita na maaari niyang maisumbat sa kanyang asawa. Ang gabing puno ng saya at kwentuhan ay napalitan ng tensyon at pag-aalangan. Alam nilang lahat na hindi na maaari pang baliwalain ang katotohanan at kailangan nilang harapin ang problema ng kanilang pamilya. Natigilan si Reden at wala siyang nagawa kundi ang titigan ang kanyang asawa. Alam niyang sa pagkakataon na yon ay wala na siyang lusot dito. Hindi ganun kasimple, Mirna. Anong hindi ganun kasimple? Hindi ganun kasimpleng aminin na nambabae ka? Baka pwedeng bukas na lang natin ito pag-usapan. Pagod na ako. Kailangan ko na magpahinga. Tingnan mo, ni hindi mo magawang itanggi? Totoo ba na may babae ka? Sino? Sino ang kabit mo? Please, wag muna ngayon. Ayokong saktan ka, Mirna. Wag ngayon. May tamang panahon para sabihin ko sa'yo ang katotohanan. Dahil sa sinabing yon ng kanyang asawa, ay hindi na napigilan ni Mirna ang labis na maging emosyonal. Hindi man direktang umamin nito ay parang gano'n na rin. Ang lahat ng sakit at galit na matagal na niyang kinikimkim ay biglang nais nang kumawala. Hindi na niya mapigilan ang sarili at nagsimula siyang magsalita ng magsalita, puno ng emosyon at panunumbat. Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo nagawa sa akin to? Matagal ko nang ramdam na may mali sa'yo, pero palagi kong binabaliwala yun. Hindi ko iniintindi dahil ayokong masira ang pamilya natin. Tinanggap ko lahat. Tiniis ko ang lahat. Maski yung mga gabing malamig at nanghihingi ako ng yakap mo, na palagi mong ipinagdadamot sa akin. Ano ba, Mirna? Nasa tabi lang natin ang anak natin. Ano naman kung nandyan siya? Hindi na yan minor de edad. Totoo naman niluluno ko na yung pride ko sa tuwing nagpaparamdam ako sa'yo na gusto ko ng sex. Pero anong ginagawa mo? Palagi mong sinasabi na pagod ka na matanda na tayo. Yun pala. Tumigil ka na. Lahat ginawa ko para sa'yo, para sa pamilya natin. Lahat isinakripisyo ko at binigay ko sa'yo. Tapos ganito ang igaganti mo sa akin. Mahigit 2 dekada, Reden. Ano pa bang kulang?
Huminga ng malalim si Mirna. Sinusubukang kalmahin ang kanyang sarili. Tumahimik naman si Reden at di na muli pang nagsalita. Yumuko ito at panay ang buntong hininga. Tahimik lang ding nakikinig si Chito at hinahayaan ng dalawa na mag-usap. Saka na lang din niya sasabihin ang kanya namang panig kapag tapos nang ilabas ng kanyang ina ang lahat ng sakit na nararamdaman nito dahil sa pagtataksil ng kanyang ama. Wala ka bang naisabihin? Ganyan na lang, yuyuko ka na lang? Ni hindi ka ba hihingi ng tawad? Wala na lang ba sa'yo yung sakit na nararamdaman namin dito ni Chito? Magsalita ka, Reden! Magsalita ka! Dahil sa dire-diretsong pagbubunganga ni Mirna, ay agad na patayo si Reden. Isa sa mga boteng nasa harap nila ang bigla niyang ibinalibag. Nabasag ito nang tumama sa pader. Gulat na gulat si Chito at ang kanyang ina sa inastang yon ni Reden. Pero hindi nagpigil si Mirna. Mas lalo niyang nilakasan ang kanyang boses at hindi siya nagpatalo. Ano? Yan na lang ang kaya mong gawin? Magbasag? Ano bang akala mo sa amin ni Chito? Masisindak mo kami sa ganyang inaasta mo? Anong gusto mong gawin? Saktan ako? Sige, saktan mo na ako kung yan ang gusto mo! Hindi na napigilan ni Mirna ang mga luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Si Chito namumutla sa gilid at hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Ma, pa, tama na, pakiusap! Oh, sige, gawin mo na! Total, parang gano'n na lang din naman eh. Sinaktan mo na kami. Sinaktan mo kami dahil sa ginawa mo sa ating pamilya. Hindi mo kami iniisip ni Chito. Habang nagsasalita si Mirna, nakita niyang unti-unting nagbabago ang anyo ni Reden. Namutla ito at maya-maya ay hinawakan nito ang kanyang dibdib. Bigla na lang siyang nanigas at ang kanyang mukha ay napuno ng takot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at nagsimula siyang huminga ng malalim at mabilis. Hindi ko sinasadya! Sa isang iglap, tumumba siya sa sahig. Sapu-sapo ang kanyang dibdib. Mama, inaatake sa puso si Papa! Minga ng malalim si Reden, halos hindi na makahinga. Mirna, Chito. Huwag ka ng ambulansya! Habang nakahiga sa sahig si Reden, ay naging kapansin-pansin na ang kakaiba niyang paghinga, hirap at malalim. Lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang dibdib na tila nilalabanan ang matinding sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit pagkaraan lang din ng ilang sandali ay tuluyan na siyang nawalan ng malay. Habang inaantay ang ambulansya ay nanatiling kalmado lamang si Chito sa kabila ng takot at pagkabigla. Lumapit siya sa kanyang ama na nakahandusay sa sahig. Inayos niya ang posisyon ni Reden. Pinahiga niya ito ng patagilid at siniguradong bukas ang lahat ng mga daanan ng hangin. Reden, gumising ka! Please, huwag mo akong iiwan! Nakikiusap ako, lumaban ka! Lumuhod si Chito sa tabi ng kanyang ama at iniba nitong muli ang posisyon ng ama bago sinimulan ang compressions. Inilagay ni Chito ang kanyang mga kamay sa gitna ng dibdib ni Reden at nagsimulang magbigay ng chest compressions. 1, 2, 3. Binibilang niya ang bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang kamay sa dibdib ng ama. At nang dumating sa tamang bilang ay binigyan niya ng rescue breath si Reden. Sinusubukang maibalik ang kanyang paghinga. Paulit-ulit niya iyong ginawa. Ang bawat kompres at bawat hinga ay puno ng pag-asang maililigtas niya ang sariling ama. Papa, laban! Ilang sandali pa ay narinig na nila ang tunog ng paparating na ambulansya. Si Chito ay nagmamadaling lumabas upang salubungin ang mga magre-rescue. Dito po, bilis! Agad na pumasok ang mga ito sa loob at mabilis na inasikaso si Reden. Habang inilalagay nila ito sa stretcher,
Sina Mirna at Chito ay magkahawak kamay na nagdarasal para sa kaligtasan ng kanilang padre de pamilya. Diyos ko, iligtas mo sa kapahamakan ng asawa ko. Agad na dinala nila ang lalaki sa ospital. Ayon sa doktor na nakausap nila ay atake nga sa puso ang dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. Pinuri ng doktor si Chito dahil naikwento sa kanya ni Mirna na ito ang nagbigay ng CPR sa pasyente nila. Mabuti daw yon, sabi ng doktor. Salamat sa mabilis na responde at pagbibigay ng CPR, nakaligtas ang kanyang ama sa tiyak na kamatayan. Habang nagpapahinga si Reden sa kama niya sa ospital, ay tahimik na nagbabantay sa tabi niya sina Mirna at Chito. Biglang tumunog ang cellphone ni Reden. Anak, sagutin mo. Dahil sa utos ng ina ay dinampot nga ni Chito ang cellphone at sinagot ang tawag. Nakarehistro ang pangalang Sheila. Hindi muna siya nagsalita. Hinintay niyang unang magsalita ang nasa kabilang linya. Hello? Gusto ko lang sabihin na hinahanap ka ng anak mo. Grabe, parang bata na naman na nagmamaktol dito. Gusto ka daw ulit na makita. Kailan ka ulit bibisita? Hello? Bakit di ka nagsasalita Reden? Hindi agad nakapagsalita ang binata sa kanyang narinig. Natuldukan na ang lahat ng mga kasinungalingan. Ngunit bago pa man niya masumbatan ng babaeng nasa kabilang linya ay biglang nalobat ang cellphone. Agad na kumuha siya ng charger at isinaksak sa outlet ang cellphone. Sino yung tumawag? Anong sabi? Yung kabit po ni Papa yung tumawag. Tinatanong niya kung kailan babalik si Papa sa kanila. Hinahanap daw kasi siya ng anak nila. Sinasabi ko na nga ba hindi nagkamali si Celia sa hula niya. Humanda sa akin yung babae na yan. Tawagan mo! Mamaya na lang po. Nagcha-charge pa po kasi. Isang oras ang inintay ng mag-ina bago mapuno ang baterya ng cellphone. Nang hugutin nito ni Chito sa charger, ay kaagad niyang tinawagan ang numero ng babaeng huling tumawag sa kanyang ama. Sino ka? Anong kailangan mo sa asawa ko? Bakit mo siya tinatawagan? Ikaw ba yung kabit ng asawa ko? Naku mali ka ata ng tinawagan. Hindi ako kabit ng asawa mo. Anong hindi kabit? Ikaw yung tumawag kanina, di ba? Oo, ako nga. Yung anak ko ang nakasagot sa tawag mo kanina at narinig niyang pinababalik mo ng Ilocos Norte ulit ang asawa ko. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, ano? Teka lang, ayoko ng gulo. Huwag mo akong awayin dahil wala naman akong ginagawang masama sa'yo at isa kang walang hiya. Wala ka bang konsensya, ha? Naninira ka ng pamilya. Hayop ka! Wala akong sinisirang pamilya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ngayon ide-deny mo. Pero kanina sobrang nilalandi mo ang asawa ko. Hindi ka pala kontento maging kabit, nagpabuntis ka pa at nagkaanak kayong dalawa? Malandi ka! Nagkakamali ka, hindi ko intensyon na manira. Hindi mo intensyon, pero ginagawa mo. Isa kang kabit, isang ahas na walang pakialam sa ibang tao basta makuha mo lang ang gusto mo. Wala kang respeto sa sarili mo at sa pamilya ng ibang tao. Hindi ko naman gustong mangyari to. Hindi mo gustong mangyari? Pwes tigilan mo na ang kahibangan mo. Kung may natitira ka pang respeto sa sarili mo, itigil mo ng pakikialam sa pamilya namin. Hindi ka kailanman magiging parte ng buhay ng asawa ko. Pasensya ka na pero hindi ko magagawa yun. Hindi magagawa. Binabalaan kita ha. Tigilan mo ng pangungulit sa asawa ko. Kung kailangan mo ng pera, sige sabihin mo kung magkano ang kailangan mo. Wala akong presyo. Hindi ko sinisira ang pamilya ninyo. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo, Mirna. Kaya tumigil ka na sa pang-iinsulto sa akin. Ayaw mo palang naiinsulto bakit ka kumakabit? Bakit mo nilandi ang asawa ko? Pokpok ka! Kabit! Higad! Wala kang karapatan sa asawa ko! Tigilan mo na ang panggugulo! Biglang tumahimik sa kabilang linya. Ngunit panandalian lamang yon. Nakatanggap si Mirna ng isang klase ng sagot na tila di naaapektuhan ng kanyang kausap sa mga sinabi niyang pang-aalipusta.
Ang kawalang respeto nito sa kanya ang mas nagpahusto sa galit at sa kanyang mga hinanakit. Tumigil ka na ha? Hindi ako kabit. Kung gusto mo, isaksak mo na sa baga mo yung si Reden. Bastos ka! Ang kapal talaga ng mukha mo! Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga katulad mong babae na kayang manira ng pamilya para sa sarili nilang kaligayahan. Tuluyan ng tumahimik ang babae sa kabilang linya. Subalit hindi pa rin nagpaawat si Mirna. Maya-maya ay may narinig siyang isang matinis na boses ng isang babae. Tinawag niyang mama ang kausap nito sa telepono. Nawala ang focus ng babae kay Mirna. At doon itinodo niya ang pang-aaway dito. Naisip niyang pagbantaan ito bago tapusin ang tawag. Kita ko hindi mo titigilan ng panggugulo sa pamilya namin! Hindi ako natatakot. Wala naman akong ginagawang masama. Pagkatapos ng matindi at marahas nilang pag-uusap, ay pabagsak na binitawan ni Aling Mirna ang cellphone ng kanyang asawa. Nang hihina itong napaupo, mabilis namang inalalaya ni Chito ang ina upang makaupo ito ng maayos. Anak, ginawa ko na ang dapat. Mula noon ay isinumpa na ni Mirna sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para gawing impyerno ang buhay ng babaeng yun. Ang inis, sakit at galit ang nag-udyok sa kanya upang magplano ng isang paghihiganti. Pagkalipas ng ilang araw ay nakalabas na ng ospital si Reden. Nagsimula silang bumalik sa kanilang normal na buhay, ngunit kailangang gawin ng ginang ang isang bagay para sa kapayapaan ng kanyang isip. Isang umaga habang nag-aalmusal ang pamilya, nagpaalam si Mirna sa kanyang asawa. Reden, kailangan kong umuwi muna saglit ng Nueva Ecija. May aasikasuhin lang ako. Gusto kong dalawin ng mga magulang ko. Ha? Sasamahan kita. Matagal ko na nga rin di nakikita sila nanay at tatay eh. Kumusta na ba sila? Mabuti naman sila pero huwag ka nang sumama. Ako na lang. Ayoko maabala ka. Alam ko naman na maraming naghihintay sa iyong trabaho sa negosyo mo. Saglit lang naman ako babalik din ako kaagad. Kung ayaw mo magpasama, ayos lang naman. May kailangan ka ba? Wala. Bibigyan kita ng pera. Ibili mo ng pasalubong sina tatay. Oo, Reden. Salamat. Siguradong matutuwa si tatay sa mga bibilin kong pasalubong nito. Kinuha niya ang perang inaabot sa kanya ng mister. Ngunit sa kanyang isip, iba ang plano niya para sa pera na yon. Balak niyang gamitin ang pera para bayaran ng taong magtatrabaho para sa kanya. Isang tao na makakatulong para sa kanyang paghihiganti. Napangisi siya at yun ay kaagad napansin ng kanyang anak na si Chito. Subalit naghintay muna ang binata ng tamang oras upang komprontahin ang ina. Saka lamang siya nagbukas ng saloobin nang pumasok na sa trabaho ang kanyang ama. Si Reden ay matagal nang nagnenegosyo. Isang hardware shop ang kanyang inaasikaso. Ipinatayo niya ang negosyong yon gamit ang perang nakuha niya mula sa pagreretiro bilang sundalo. Habang abala si Mirna sa pag-aayos ng mga pinagkainang plato, ay lumapit sa kanya si Chito. Ang mukha ng binata ay puno ng pag-aalala. Alam ni Chito na may pinaplano ang ina at batid niyang hindi yun maganda. Pwede po ba tayo mag-usap? Ano yun, anak? May problema ba? Ano po talagang plano nyo? Ba't biglaan naman yata yung pag-uwi ninyo? Nasabi ko na sa papa mo yung dahilan, di ba? Yun lang yun. I'm sorry po, pero parang may nararamdaman akong di maganda eh. Pambihira ka naman, bata ka. Ano namang gagawin kung hindi maganda? Ma, huwag mo nang ituloy kung ano man yung pinaplano mo. Hindi tamang maghiganti tayo. Anak, hindi mo naiintindihan. Kailangan kong gawin ito. Hindi ko hahayaan na sirain ng babae na yun ang pamilya natin. Ano pong balak mong gawin? Hindi mo na dapat malaman, anak. Ako nang bahala doon. Kailangan ko lang tong gawin para matahimik na ako. Kailangan kong gumanti. Ayos lang ako, anak. Huwag mo na akong alalahanin. Alam ko ang ginagawa ko. Huwag ka sanang magagalit sa akin, Mama. Kasi
Kaya ako lang naman sinasabi ang mga bagay na to dahil ayoko masaktan kayo. Ayoko ring mapahama ka sa kung ano man ang pinaplano mo. Mahal kita, Mama. Tayo na lang dalawa dito ang talagang magkakampi. Isa pa, ilang araw na lang po graduation ko na. Importanteng araw yun sa akin. Ayokong wala ka. Gusto kong makita ka ron. Gusto kong makita na proud ka sa akin. Palagi naman akong proud sa'yo eh. Mula pa nung maliit ka, palagi kong ipinagsisigawan lalo na sa mga kamag-anak natin kung gaano ka katalino at kabait. Alam ko yun. At saksi po ako doon. Salamat sa lahat-lahat, Mama. Sa mga naging sakripisyo mo sa akin. Ano ba yan? Nagdadramahan na tayo dito? Naiiyak ako eh. Baka mamaya pag sumakay ako ng bus pag-isipan pa ako ng mga pasahero na broken dahil sa namumugto kong mata. Mama naman, nagawa pa magbiro. Sige na, huwag ka nang umalis. Huwag mo nang ituloy yung plano mo. Kailangan ko talagang ituloy ito para matahimik na ang kaluluwa ko, anak. Hayaan mo na ako. Promise, hindi ko kakalimutan ang graduation mo. Babalik ako kaagad. Bahala po kayo. Pero kung ano man ang gagawin nyo, sana hindi nyo pagsisihan bandang huli. Ayoko kasing makitang nasasaktan kayo. Mahal na mahal kita, Mama. Napapikit si Mirna at hinugot ang isang malalim na hininga. Yumakap ng mahigpit si Chito sa kanya, isang mainit at puno ng pagmamahal na yakap. Naramdaman ni Mirna ang labis na pagmamahal sa kanya ng kanyang anak. Tila dinudurog nito ang kanyang puso at napapalambot nito ang matigas na pader ng kanyang galit at hinanakit sa mundo. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumigay ay binitawan na niya ang anak. Kailangan niyang ituloy ang plano, anuman ang mangyari. Habang naglalakad palayo sa kanilang bahay ay ramdam niya ang kakaibang bigat ng kanyang naging desisyon. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang gagawin, ngunit buo na ang kanyang loob na ipakulam ang karelasyon ng kanyang asawa. Ang lahat ng hinanakit at selos sa babae ang nag-udyok sa kanya upang igawad dito ang isang hindi makatarungang hustisya. Sa kanyang pag-alis, dala ni Mirna ang pangako sa sarili na hindi niya hahayaan ng sino man na sirain ang kanyang pamilya. Pagdating niya sa kanilang probinsya ay agad niyang pinuntahan ang kanyang tita Elisa. Medyo papadilim na rin noon. Lingid sa kaalaman ni Reden ay may isang kapamilya si Mirna na may taglay na kapangyarihang itim o may kakayahang mangkulam. Si Elisa ay ang nakatatanda at nag-iisang kapatid ng kanyang ina. Matagal na panahon na buhat nang lumayo ito sa kanyang sariling pamilya dahil halos itakwil siya ng mga magulang nito nang mahuli siya mismo ng kanyang ina na nagsasagawa ng ritual. Magmula noon ay naging bantog na siyang mangkukulam. Tumira ito sa bukid ng mag-isa at doon ay malaya niyang nagawa ang masasamang gawi. Ginawa niyang negosyo ang pangungulam. Naging kliyente nito ang ilang mga mayayaman o karaniwang mga tao na may hangad na hindi maganda sa kapwa. Sa kabila ng tunay na pagkatao nito ay nagkaroon siya ng asawa at isang anak. Ang tahanan ni Elisa ay nakatayo sa gitna ng isang kabukiran. Matatagpuan ito sa isang baryo na napapalibutan ng mga pananim ng mga palay at gulay. Halos 15 minuto din ang nilakad ni Mirna bago marating ang bahay ng kanyang tiya. Pagdating niya doon ay nakasarado ang pinto at tila walang tao. Ang bahay ay gawa sa lumang kahoy at bato na may bubong na yero na halos kinain na ng kalawang. May mga baging na nakapulupot sa mga haligi at dingding na tila nagsasabi sa sino mang daraan na huwag pumasok. Inakala niyang wala ng tao doon na nakatira kaya laylay ang kanyang balikat na aalis na sana. Dahil nakasara nga ang bahay ay naisipan niya na umuwi muna sa kanyang magulang at bumalik na lang kinabukasan. Magtatanong-tanong sa mga kakilala kung doon pa nga ba nakatira ang tiya o hindi na. Ngunit may isang aso na lumitaw galing sa likod bahay at panay ang kahol. Kasunod nito ay narinig niyang umingit ang pinto.
Paglingon niya ay nakita niya ang kanyang tiya na tila bagong gising lang. Magulo ang kanyang buhok at nakasuot ng bestidang itim. Walang pinagkaiba sa mga nakikita sa pelikula na anyo ng isang tunay na mangkukulam. Payat na babae at nangingitim ang ibaba ng kanyang mga mata. Mapusyaw din ang kanyang balat at kulubot na. Magandang araw, Tia Elisa. Ako po si Mirna, yung anak po ni... Kilala kita. Anong ginagawa mo rito? Anong kailangan mo? Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy, Tia. Kailangan ko ang tulong ninyo. May ipapakulam sana ako sa iyo eh. Biglang nagdilim ang mukha ng matanda nang marinig ang tunay na pakay sa kanya ng kanyang pamangkin. Tinitigan niya ng masama si Mirna. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Bumakas ang isang malupit at galit niyang anyo. Biglang nais tuloy mapaatras ni Mirna nang makita ang kakaibang anyo na yon ng kanyang tiyahin. Ang totoo ay hindi naman talaga sila close nito dahil simula bata siya ay pinagbawalan na sila ng kanyang ina na makipaglapit dito. Matagal ko nang tinalikuran ng aking pangungulam. Umalis ka na! Hindi ako aalis dito, Tia, hanggat hindi mo ako tinutulungan. Kailangan kong gawin to kasi gusto kong isalba ang pamilya ko. Wala akong pakialam sa pamilya mo. Ang tagal na panahon na wala akong pamilya. Umuwi ka na sa inyo at baka makita ka pa dito ng iyong ina ay ako na naman ang sisihin nun kapag may nangyari sa iyong masama. Ayoko na ng gulo. Makinig ka, Tia. May kabit ang asawa ko at sa ngayon punong-puno ng galit ang puso ko. Gusto kong magbayad siya sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Gusto kong maghiganti. Hiwalayan mo na lang ang asawa mo kung gusto mo. Sinabi nang umalis ka na dito eh. Mas marami pa akong kailangang unahin kesa dyan sa mga hinanakit mo. Nasa ospital ang anak ko ngayon, Mirna. Kailangan kong kumayod para may maipon na panggastos sa kanyang pagpapagamot. Bibigyan kita ng sapat na pera para makabayad sa mga naging gastusin niyo sa ospital. Gawin mo lang yung gusto ko. Handa ko ibigay sa'yo maski magkano. Hindi biro ang mangkulam. Ang lahat ng uri ng kapangyarihang itim kapag ginamit ay palaging may kapalit. Handa ako, Tia. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko. Malakas ang kumpiyansa ni Mirna na matutupad ang kanyang plano kung papayag sa gusto niya ang kanyang tiya. Naging usap-usapan din kasi noong mga bata pa sila na talagang malakas ang kapangyarihan nito. Sa simpleng pagpapalipad hangin lang o pagtitirik ng itim na kandila ay kaya na nitong magtanim ng sumpa. Kayang-kaya nitong pumatay. Halika, pumasok ka muna dito sa bahay ko. Mabilis ang naging kilos ni Mirna. Sinundan niya ang kanyang tiya papasok dahil baka magbago pa ito ng isip. Nagkaroon siya ng pag-asa na mapagbibigyan siya ng matanda. Pagpasok niya sa loob ay bumungad sa kanya ang isang maliit na sala na napapailawan ng dilaw na liwanag mula sa mga lumang gasera. Ang sahig ay gawa sa makakapal na kahoy at ang mga dingding naman ay napalilibutan ng mga lumang larawan. Ang amoy ng insenso ang nangingibabaw sa paligid. Sa gitna ng sala ay may isang malaking mesa na puno ng iba't ibang uri ng mga gamit sa ritual. Mga kandila, kristal, mga lumang aklat ng mahika at mga bote ng langis at pulbos. Sa gilid ng sala ay may isang mataas na istante na puno ng mga bote na may lamang mga tila mga labi ng mga insekto at patay na mga uod. Akala ko ho ba matagal na ninyong kinalimutan ng pangungulam. Bakit may mga ganito pa rin sa bahay mo? Totoong matagal na akong di nangungulam. Magmula nung namatay ang asawa ko ay tinalikuran ko na ito. Totoo po ba yung balita noon na ikaw ang nakapatay sa asawa mo? Hindi mo alam na siya pala yung ipinapakulam sa'yo? Ayokong pag-usapan yan. Dahil baka magbago ang isip ko at hindi na kita tulungan. Gagawin ko ang gusto mo. Basta't kailangan mo akong bayaran ng pambayad ko sa ospital. Gusto ko nang maiuwi ang anak ko. Wala pong problema, Tia. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan ninyo. Ano ba ang gusto mong mangyari?
Gusto kong papangitin mo ang mukha ng kabit ng asawa ko. Madali lang yun. Pero bago yan, gusto ko muna siyang magdusa. Gusto kong gawin mo to para hindi na siya balikan ng asawa ko. Patayin mo yung nag-iisang bagay na nagdudugtong sa kanila. Gusto kong mamatay ang anak nila. Bigyan mo ng sakit. Papayatin mo hanggang sa manghina at tuluyang mamatay. Masyadong brutal ang hinihingi mo sa akin. Hindi ako pumapatay ng mga inosenteng tao. Oo, may kasalanan sa'yo ang kanyang ina, pero yung bata, wala siyang kasalanan sa'yo. Wala akong pakialam. Kinakain na talaga ako ng galit ko. Lahat gagawin ko para lang makaganti sa walang yang kabit ng asawa ko. Kaya gawin mo kung ano ang gusto ko. Sigurado ka na ba dyan? Sigurado ako at wala na pong atrasan to. Pumasok sa isang silid ang matanda. Pinasunod nito ang kanyang pamangkin sa loob. Hindi basta-basta ang nakakapasok sa silid na ito. Bukod sa anak ko at sa akin ay ikaw pa lang ang nakapasok dito. Huwag na huwag kang dadampot ng kung anong bagay mula rito dahil delikado kung wala kang kakayahan. Maaari kang mapahamak. Ang silid na yon ay ang lugar kung saan isinasagawa ng matanda ang ritual ng pangungulam. Naging malikot ang mga mata ni Mirna. At talaga namang ng mga oras na yon ay nangingilabot siya sa kanyang mga nakikita. Ang sahig ay may mga nakaukit na simbolo na hugis bilog at may mga nakaguhit na larawan ng mga mukha ng demonyong may mga sungay. Sa gilid ng silid ay may isang tila altar doon na puno ng iba't ibang kulay na kandila. Mayroon ding mga nakalagay doon na ilang piraso ng mga hinabing manika. May mga kortinang itim at pulang seda na nakasabit sa mga bintana na nagbibigay ng malamisteryosong anyo sa buong silid. Ang mga pader ay puno ng mga ukit at larawan ng mga lumang diwata, engkanto at iba pang nilalang na may kaugnayan sa mahika at pangkukulam. Paupo ka lang dyan sa isang tabi. Dahil kailangan ko ng pera at di ka na rin naman magpapapigil ay gagawin na natin ngayon ang ritual. Itatanim na natin ang kulam sa kabit ng asawa mo. At sa anak ng kabit na yon, baka po kasi makalimutan ninyo. Labag man sa loob ko ay gagawin ko alang-alang sa anak ko. Naglabas ng isang malaki at lumang kahon ang matandang si Elisa. Mga kandila, insenso at iba pang mga gamit na may kinalaman sa gagawin niyang ritual ang nakita ni Mirna na inilalabas ng matandang tiya sa kahon. Bago magsimula ay pinaliwanag sa kanya nito ang bawat hakbang ng pangungulam at ang mga posibleng kahihinatnan nito. Handa ka na ba? Magsisimula na tayo. Opo, tiya. Ipinapaalala ko lang sa'yo, bawal ang urong-sulong sa gawaing ito. Dahil kapag nagbago ang isip mo, hindi na kita mapagbibigyan dahil ang karma ng sumpa ay sa akin babalik at hindi sa'yo. Nagkakaintindihan ba tayo, Mirna? Gagawin ko to para sa pamilya ko, kaya handang-handa na po ako. Nang simula ni Aling Elisa ang ritual ay agad na napansin ni Mirna ang pagbabago ng anyo ng kanyang tiyahin. Mas naging matapang ang mukha nito at tila tumanda ng higit 10 taon ang mukha. Malalaking kulubot ang tumubo sa kanyang mukha. Napanganga siya nang makita ang unti-unting pagtubo ng sungay sa noo ng kanyang tiyahin. Habang nangyayari yun, ay halos mabingi ang ginang sa mga pinakakawalan nitong mga sigaw. Parang nagtatawag ng demonyo. Ganon ang pakiramdam ni Mirna ng mga oras na yon. Ang bawat dasal at galaw ni Tita Elisa ay parang tumatago sa kanyang kaluluwa. Ngunit nanatili siyang matatag. Ang mga mata ng tiyahin ay tila naglalagablab sa ilalim ng mahinang ilaw nang sinindihan itong itim na kandila. Lumuhod ang kanyang tiya sa bilog na nakaguhit sa sahig. Hawak pa rin ito ang itim na kandila habang umuusal ng isang orasyon na binibigkas na parang galing pa sa mga sinaunang wika. Nakapalibot din sa kanya ang mga librong itim at ang isang itim na anting-anting na tinatawag na tuway-tuway. Ilang beses niya yung hinawakan at hinalikan. Sa nakita niyang yun ay doon nagsimulang makaramdam ng kilabot si Mirna.
Nagkaroon ng paglamig sa lugar na parang nasa loob siya ng freezer. Tumayo ang mga balahibo niya sa katawan. Lalo at alam niya kung saan nanggaling ang bagay na hinahalikan ng kanyang tiya. Buto yon sa ilalim ng tuhod ng isang taong patay na. Sa bawat oras na dumaraan, ang kapaligiran sa loob ng bahay ay lalong nagiging mabigat na parang ang bawat sulok ay puno ng isang itim at mabigat na enerhiya. Mga espiritu ng kalikasan at mga nilalang sa dilim, pakinggan niyo ang aking hiling. Mas lalong lumamig ang loob ng silid. Nagkaroon na ng kaunting pagbugso ng hangin, gayong nakasarado naman ang lahat ng mga pinto at bintana. Ang kandila ay nagningas ng mas maliwanag. Ang kanyang apoy ay sumasayaw na parang may sariling buhay. Ang usok ng insenso at kandila ay tila isang hamog na bumabalot sa katawan ng mangkukulam. Sa gabing ito, ako'y gawin ninyong inyong lingkod. Mga espiritu, mga nilalang ng dilim, pakinggan ang aking hiling. Paulit-ulit na binanggit yon ni Aling Elisa. Maya-maya ay kitang-kita ni Mirna ang isang malaki at maitim na anino na umaaligid na sa lahat ng sulok ng silid. Ganon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang mapansing palapit ito sa kanya. Malaki ang bibig nito na tila nakanganga. Pakiramdam tuloy ni Mirna ay nais siyang lamunin ng buo ng nilalang na yon. Sisigaw na sana siya ng malakas dahil sa takot, pero biglang nagsalita ang kanyang tiya. "Huwag kang matakot! Kakampi natin siya!" Nanahimik siya at pinili na lamang pumikit upang hindi niya makita ang nakakatakot na nilalang na yon. "Mga engkanto, mga nilalang ng dilim, pakinggan ang aking hiling!" "Lumapit ka sa akin, Mirna." Sa narinig na yon ay napamulat siya ng kanyang mga mata. "Lumapit ka sa akin at iabot mo sa akin ang iyong mga kamay." Tumayo siya at sinunod ang matanda. Inilapit niya ang kanyang mga palad dito, subalit nagulat siya nang bigla na lamang yung hablutin ng matanda at biglang sugatan ang kanyang braso malapit sa kanyang pulso. Dumugo agad yun. Hindi na niya nagawa pang gumawa ng anumang reaksyon maliban sa gulat dahil masyadong naging mabilis ang mga pangyayari. Ipinatak ng matandang yun ang kanyang dugo sa dalawang manika. "Igawad mo ang kaparusahan sa mga tunay na nagkasala. Patayin ang anak ng kabit at pagkatapos ay bigyan ng sumpa ang babae. Bigyan niyo sila ng sakit at matinding paghihirap." Ang kanyang tinig ay parang umalingaw-ngaw sa buong silid at tila nagmumula sa lahat ng anumang direksyon. Ang tuway-tuway ay biglang kumislap, sumasabay sa ritmo ng kanyang pagbigkas. "Sa ngalan ng lahat ng masasama at makapangyarihang nilalang, mga alagad ni Lucifer, ang anghel na itinakwil ng langit, igawad ang sumpa ngayon din! Parusahan ang mga nagkasala!" Namatay ang kandila. Nawala ang itim na anino at bumalik na sa dati nitong anyo si Aling Elisa. "Tapos na tayo." "Sigurado na ba talaga yan? Nakulam mo na sila?" "Sa lahat ng mga nakita mo sa 4 na sulok ng silid na ito, magdududa ka pa sa akin? Akin na ang bayad mo at wag ka nang babalik dito. Huling kulam ko na ito, Mirna. Huwag mo na akong gagambalain ulit." Ibinigay niya ang bayad niya sa matanda at tulad ng sabi nito ay tahimik na nga siyang lumabas ng bahay nito. Gabi na at madilim na ang kapaligiran ng mga oras na yon, subalit wala siyang pakialam. Tigib ng iba't ibang emosyon ang kanyang dibdib. Natupad na ang kanyang nais. Nakapaghiganti na siya sa babaeng pinagseselosan niya ng labis. Sa wakas ay babalik na ng buo sa kanila ang kanyang asawa. Napapangiti siya habang binabagtas ang madamong pilapil palabas ng lugar na yon. "Sabi ko naman sa iyo hindi ka uubra sa akin, kabit ka. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang tatag mo ngayon."
Pagkalipas ng araw na yon ay hindi na rin nagtagal sa probinsya si Mirna. Mas maaga siyang bumalik dahil ayaw niyang magkaroon ng aberya ang graduation ng kanyang anak. Ang pinakaayaw kasi niya ay yung naghahabol siya ng araw. Nangumusta lamang siya sa kanyang magulang at nagbigay ng pasalubong. Isang gabi lang din siyang natulog doon at saka siya nagpaalam na uuwi na. Ramdam ng kanyang ama na tila may mali sa kanya at tinanong pa nga kung nagkakaroon ba sila ng problema ni Reden, pero itinanggi niya na meron silang problema. Hindi na rin niya binanggit sa kanyang mga kapamilya ang pagdalaw niya at paghingi ng tulong sa kanyang tiya hanggang sa bumiyahe na rin siya pauwi kinabukasan. Pagdating sa kanilang tahanan ay naabutan niya si Chito na nakatambay sa sala at nanonood ng pelikula sa telebisyon. Anak, narito na ako. Oh, akala ko ba ilang araw ka po dun? Ang bilis nyo rin palang uuwi, Mama. Diyos ko naman, Chito. Para mo namang sinabi na parang ayaw mo na akong umuwi. Hala, hindi naman po sa ganun. Nagulat lang po ako. Ano? Kumusta po sina Lolo? Hindi ba nila hinanap ang paborito nilang apo? Tinanong ka nga eh. Bakit daw hindi ka sumama? Sabi ko na lang na hindi ka nakasama kasi abala ka sa school para sa graduation mo. Inimbitahan ko na rin pala sila anak na dumalo. Salamat at in-invite mo sila, Mama. Gusto ko after graduation ko magse-celebrate tayo. Ilabas natin sila. Ipasyal sa mga magagandang lugar dito. Ipagsha-shopping tapos kumain tayo sa masarap na restaurant. Walang problema anak. Isi-celebrate talaga natin ang graduation mo. Ay, ang saya-saya ko talaga. Parang kakaiba po ang aura nyo ngayon Bakit? Ano ba ang nakikita mo sa akin ngayon? Nakainom po ba kayo ng Happy Pill? Ang saya-saya nyo po Anong meron sa mama ko? Nakaganti na ako. Po? Anong nakaganti? Tapos ko nang ipakulam yung babaeng yun at yung kanyang anak. Matatahimik na tayo. Ano? Ipinakulam mo sila? Ma, anong pumasok sa isip mo? Ba't mo ginawa yun? Alam mo, hindi titigil ang babaeng yun hanggat hindi niya tayo nasisira. Kaya hayaan mo na ako. Nagawa ko na at hindi ko na mababawi yun. Pero masama po yun. Hindi dapat sinusuklian ng kasamaan ng mga maling nagawa sa atin. Paano po kung makarma tayo? Ikaw? Pinoprotektahan ko lang ang aking pamilya, anak. Ginawa ko yun dahil mahal ko kayo ng papa mo. Ayaw kong maghiwa-hiwalay tayo. Nakaramdam ng kaunting inis si Mirna dahil tila nawalan siya ng kakampi ng questionin ng kanyang anak ang kanyang nagawa. Nasa ganoong sitwasyon silang mag-ina nang dumating ang haligi ng tahanan. Mahal, nandito ka na pala. Kumusta ang pag-uwi mo? Wala. Nag-walk out ang ginang. Tumuloy siya sa kanyang silid at doon ibinuhos ang kanyang mga sama ng loob. Pambihirang buhay to. Hindi ko alam kung saan ako lulugar Basta, wala na akong pakialam. Importante sa akin ngayon, napakulam ko na yung babae. Bahala na sila sa mga buhay nila. Basta kami ng pamilya ko, mabubuhay kaming masaya. Ngunit isang sigaw ang narinig niya. Nagkakagulo ang kanyang mag-ama sa ibaba ng kanilang bahay. Ilang segundo pa siyang nakiramdam, ngunit nang mapagtanto niyang may mali na nangyayari, ay tumayo siya sa kama at mabilis na tinungo ang sala. Naabutan niya ang anak na namimilipit ang tiyan sa sakit. Sumusuka din ito ng kulay itim na likido, parang natunaw na itim na kandila. Ang sakit ng tiyan ko, Mama! Aray! Tulungan niyo ako! Agad nilang itinakbo ng ospital ang binata. Subalit kahit ilang test ang kanilang ginawa ay wala silang makitang anumang sakit o abnormalidad sa mga organ ni Chito. Maging ang isinusuka nitong itim na likido ay hindi nila maipaliwanag kung saan nanggaling. Malinis naman kasi at normal ang kanyang tiyan galing sa resulta ng kanyang ultrasound. Maski walang anumang makitang sakit sa binata ay hindi pa rin nila ito iniuwi. Nanatili ito sa ospital
dahil nagreklamo na ang kanyang anak ng labis na panghihina. Sa ilang oras pa lang na pananatili nito sa ospital ay napansin na kaagad ni Mirna na parang natuyo ang balat ng anak. Ang mga mata nito ay mabilis na nangalumata at ang kanyang mga labi at pisngi ay nawala ng kulay. Namumutla ito. Isang matandang babae ang bigla na lamang lumapit kay Mirna at sinabing baka nakulam ang kanyang anak. Ganon daw kasi kung nakukulam ang isang tao. Hindi talaga nakikita ng mga doktor kung ano ang mali sa katawan ng pasyente. Pinayuhan silang dali na lamang ang binata sa isang albularyo upang maagapan. Ngunit ayaw ni Reden. Palibhasa ay hindi naniniwala sa mga kababalaghan at mas lalong sa mga mangkukulam. Dahil sa nangyaring yon sa anak ay tila nagkaroon siya ng pagdududa na baka ang dahilan yon ay ang pagpapakulam niya sa kabit ng kanyang asawa. Inisip niya na baka nagkamali ang kanyang tiya Elisa. Kinuha niya ang telepono ng kanyang anak at tinawagan niya ang numero ng kanyang tiyahin. Tiya? Bakit ka tumatawag sa akin, Mirna? Hindi ba't sinabi ko na sa'yong wag mo na akong gambalain? Hindi, may gusto lang akong tanungin sa'yo. Ano yun? Posible ba na nagkamali ka ng kulam? Bakit? Ano bang nangyari? Bakit mo tinatanong sa akin yan? Tiya, bakit yung anak ko ang naghihirap ngayon? Bakit ba pakiramdam ko siya yung tinamaan ng sumpa ng kulam? Sumusuka siya ng itim na likido tapos namimilipit sa sakit ng tiyan. Bigla na din siyang nanghina. Anong nangyayari, Tiya? Imposibleng magkamali ako. Malinaw ang pagkakasabi kong sa anak ng kabit ni Reden mapunta ang sumpa ng kulam. Hindi, Tiya, nagkamali ka. Naligaw sa anak ko ang kulam mo. Nagkamali ka ba? Aminin mo na, please. Tinasabi ko na sa'yo, Mirna. Hindi ako nagkakamali sa aking pangungulam. Imposible yun. Pero kung gusto mo ng kasagutan dyan sa tanong mo kung bakit, siguro mas tama na tanungin mo na lang ang asawa mo. Baka alam niya ang sagot sa tanong mo. Anong ibig mong sabihin? Ay, gabi na, Mirna. Nagpapahinga na kami ng anak ko. Huwag mo na akong ginagambala. Sandali lang, Tiya. Nakikiusap ako. Bawiin mo ang sumpa. Please, huwag mong patayin ang anak ko. Binalaan na kita noon. Hindi ka nakinig. Bawal bawiin ang kulam. Patuloy sa pakikipagtalo si Mirna sa kanyang tiyahin. Ngunit ang hindi niya alam ay kanina pa nakikinig sa kanya ang kanyang asawa. Nakita lamang niya ito nang ibinabana niya ang kanyang telepono. Nakatulala ito at nakatitig sa kanyang mukha. Ano yung mga narinig ko, Mirna? Ipinakula mo ang sarili mong anak? Tawarin mo ko, hindi ko sinasadya. Yung anak mo sa kabit mo, yun yung ipinakulam ko at hindi si Chito. Alam mo bang hindi ako naniniwala sa kulam? Pero dahil galing na rin sa bibig mo, maniniwala na ako. Bakit mo ginawa yun? Nahihibang ka na ba? Bakit hindi mo ko hinintay na kausapin ka? Kakausapin? Bakit? Ano ba ang pag-uusapan natin? Biglang nag-init ang mukha ni Mirna. Mahapdi rin yon at kumikirot. Natahimik naman si Reden habang pinagmamasdan ang pagkakamot ng kanyang asawa sa kanyang mukha. Sino pa ang ipinakula mo bukod kay Chito? Ipinakulam ko din ang kabit mo. Sinabi ko kay Tia na papangitin niya yung walang hiyang babae na yon. Biglang napahagulgol ng iyak si Mang Reden. Hindi maintindihan ni Mirna kung bakit gano'n na lamang ang naging reaksyon ng kanyang asawa. Bigla niyang naisip na marahil ang iniiyakan nito ay ang magiging kalagayan ng kanyang kabit. Nasasaktan ba ito dahil masisira na ang kagandahan ng babaeng yon? Yon ang mga tanong na naglalaro na sa kanyang isip. Bakit ka umiiyak? Bakit mo ginawa ito, Mirna? Patawarin mo ako kasi hindi ako naging tapat sa'yo. Mabuti naman at inamin mo na, Reden. Minahal kita. Buong buhay ko binigay ko sa'yo pero ito ang iginanti mo sa akin. Nagawa mo ng mambabae, nagkaanak ka pa. Makinig kang mabuti sa akin, Mirna. Ang totoo niyan,
Kaya ako nagkaroon ng early retirement sa pagiging sundalo ko ay dahil na aksidente ako. At alam mo ba kung anong nangyari? Ang aksidenteng yun ang dahilan kung bakit hindi ko na mapakinabangan ang aking pag-aari. Kaya maski ilang beses mo kong ayain, ay paulit-ulit lang akong tumatanggi. Natamaan ako ng bala sa maselan kong bahagi. Siguro naman, alam mo na kung anong ibig sabihin noon, Mirna. Pero bakit di mo sinabi sa akin? Bakit kailangan mong ilihim? Dahil nahihiya ako. Kaya nagpakasubsob ako sa paghahanap buhay at pagnenegosyo para maibigay sa inyo ni Chito ang lahat ng pangangailangan nyo. Para maibigay sa inyo ang maginhawang buhay dahil yun na lang naman ang magiging silbi ko. Hindi na kita kayang paligayahin o kahit na sino mang babae na sinabi mong karelasyon ko. Sino yung kasama mo sa Ilocos Norte? Si Sheila. Ang tunay kong asawa, Mirna. Sa kauna-unahang pagkakataon ay inamin ni Reden sa kanyang asawa na hindi sila ang lehitimong pamilya niya. Peke ang kanilang kasal. Sinabi din nito na may anak itong isa kay Sheila pero kailangan niyang suportahan dahil sakitin at lumaking espesyal. Naghiwalay kami ni Sheila noon nung nahuli niya akong may iba ng karelasyon. Patawarin mo ko. Patawad, Mirna. Inamin din ni Mang Reden sa kanyang asawa na alam ng dating asawa nito ang kanilang naging relasyon. Tinanggap na lamang yon at inintindi ng babae basta't kailangan lamang tuparin ni Reden ang napag-usapan nilang sustento para sa kanilang anak. Naduwag akong aminin sa iyo ang lahat kasi ayokong mawala kayo sa akin. Lalo na ikaw, Mirna. Mahal na mahal kita. Nung pinapili niya ako, ikaw ang pinili ko. Ikaw! Hindi alam ni Mirna noon kung ano ang kanyang mararamdaman ng mga oras na yon. Mahigit 2 dekada yon na nagsama sila sa isang relasyong pinaniwalaan niyang legal at totoo. Halos maglupasay ang ginang sa kanyang mga nalaman. Nanghina ang kanyang tuhod. Patuloy pa rin ang pangangati ng kanyang balat. Alam niyang ilang oras lang ay mararamdaman na niya ang tindi ng kulam na siya rin ang may kagagawan. Labis siyang nagsisi sa kanyang ginawa. Araw ng graduation ng anak pero walang Chito na dumalo. Tanging ang mga magulang na lamang ni Mirna ang kumuha ng kanyang diploma sa entablado. Namatay si Chito na naghihirap. Labis-labis ang isinuka nitong itim na likido na ayon sa mga doktor ay siyang tila lumason dito. Samantala, si Mirna naman ay tinubuan na rin ng mga nakakatakot na bukol sa mukha. Nanuyo na rin ang kanyang balat. Tulad ng sabi niya sa mangkukulam, nais niyang pumangit ang kabit ni Reden. At yun nga ang nangyari. Kasabay ng kanyang pagpangit ay ang tuluyang pakikipaghiwalay na din sa kanya ng kanyang mahal na si Reden. Pagkatapos kasi ng libing ng binata ay nagpaalam na rin itong babalik na lamang sa kanyang tunay na pamilya. Maski alam niyang siya ang tunay na dahilan kung bakit nagalit si Mirna at nagawa ang ganoong bagay ay hindi niya magawang tanggapin na pinili nitong gumawa ng masama dahil sa selos at sa paghihiganting walang katuturan. Inuwi ng kanyang mga magulang si Mirna sa probinsya at doon ay paulit-ulit siyang nakikiusap sa kanyang tiya Elisa upang bawiin ng kulam pero naging matigas ito. Ayaw daw niyang maibalik sa kanya ang kulam. Dahil kailangan pa siya ng kanyang anak. Umiyak man si Mirna ay huli na. Hindi na niya maibabalik pa sa dati ang lahat. Wala na ang kanyang pinakamamahal na pamilya. Patay na si Chito at palala ng palala ang kanyang mga sugat at bukol. Nakailang palit na din sila ng albularyo pero walang magawa ang mga ito. Malakas at makapit ang kulam. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ni Aling Mirna ang kanyang nagawa. Aminado siyang nagkamali siya. Siya ang natupok sa sariling apoy, sa apoy na hiningi niya mula sa demonyong kanyang kinapitan. Magsisiman siya ng paulit-ulit ay huli na.